Madaling araw pa lamang bago pa man sumikat ang unang sinag ng araw ay dilat na ang mga mata ni Maria. Sa labas ng malaking bintana ng kusina, walang awang hinahagupit ng malakas na bagyo ang mga nagtataasang puno ng mangga. Ang bawat patak ng ulan na marahas na tumatama sa yero ng bubong ay tila sumasabay sa mabigat, mabilis at nag-aalab na kabog ng kanyang dibdib. Paboritong oras sana niya ang madaling araw dahil ito lamang ang kaisa-isang sandali kung saan tahimik ang buong mansyon ng mga nakagisnan niyang pamilya. Ngunit ngayon, walang naiwang kapayapaan sa kanyang puso. Binalot siya ng isang kakaiba at napakabigat na kaba na tila kumikimkim sa kanyang lalamunan, pumipigil sa kanyang malayang paghinga. 20 taon. 20 taon na siyang naninirahan sa bahay na ito na parang isang estranghero, isang alipin sa mismong tahanan na pinaghirapang ipundar ng kanyang yumaong asawa. 20 taon ng tahimik na pagtitiis, ng pagluha ng palihim sa madilim na sulok ng kanilang maliit na silid, at ng walang sawang pagiging sunod-sunuran sa mapang-aping kamay ng kanyang biyena na si Doña Carmen. Ngunit ang araw na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang araw na ito ang magtatakda ng kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak na si Clara. Ito ang pinakahihintay na araw ng medical board exam ng kanyang anak. Kasabay nito, ito rin ang araw ng bar exam ng pamangkin ni Clara na si Mateo, ang anak ng paboritong anak ni Doña Carmen na matagal nang iniwan sa pangangalaga ng matanda. Tiningnan ni Maria ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kusina. Magaspang, puno ng matitigas na kalyo at tadtad ng maliliit na hiwa at paso mula sa araw-araw na pagluluto at paglalaba, nasanay na siyang ituring na kasambahay. Dahan-dahan siyang tumayo, ramdam ang panlalamig ng sahig sa kanyang mga paa. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang inosenteng mukha ni Clara na nag-aaral gabi-gabi hanggang madaling araw, pilit nilalabanan ng antok at pagod maabot lamang ang pangarap na maging isang ganap na doktor. Sa isang sulok ng mahaba at kumikinang na hapagkainan na gawa sa mamahaling kahoy, inilapag ni Maria ang isang maliit na platitong may natirang malamig na kanin mula kagabi at 2 pirasong tuyo. Iyon lamang ang nakalaan para kay Clara. Samantalang sa kabisera sa pinakakagalang-galang na pwesto ng mesa, nakahanda ang masaganang almusal para kay Mateo. Mayroong mainit na sabaw ng bulalo na nagmamantika, lechon kawali na bagong hango sa kawali at sinangag na punong-puno ng bawang. Pilit na nilunok ni Maria ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ganoon palagi ang takbo ng buhay sa mansyong ito. Paborito ang apo sa lalaki, ang tagapagmana ng apelyido, habang silang mag-ina ay itinuturing ng mga asong nakikikain at nakikitira lamang. Nang isalang niyang kaldero upang magpakulo ng karagdagang tubig, biglang bumukas ang mabigat na pinto ng kusina. Pumasok si Doña Carmen. Nakasuot ito ng mamahaling roba na gawa sa seda at ang kanyang muka ay may nakapaskil na matalim at mapanuring tingin. Wala itong bakas ng antok o pagod. Tila ba buong gabi nitong pinag-isipan kung paano muling dudurugin ang pagkatao ni Maria sa araw na ito. Lumapit ang matanda sa mesa, ang bawat hakbang ay nagiiwan ng tunog ng awtoridad at kayabangan. Padabog nitong kinuha ang sandok at tinikman ang mainit na sabaw ng bulalo. Agad na kumunot ang noo nito, umismid at walang pasintabing inihagis ang sandok pabalik sa kaldero. Ang malakas na tunog ng bakal na tumama sa kaldero ay lumikha ng nakakabinging alingawngaw sa tahimik na kusina. 20 taon ka na sa pamamahay na ito, Maria, pero hanggang ngayon, ni hindi mo man lang makuha ang tamang timpla ng sabaw. Gusto mo bang sumakit ang tiyan ng apo kong si Mateo sa mismong araw ng kanyang pagsusulit? Sinadya mo ba ito upang minalasin ang apo ko? Bulyaw ni Doña Carmen. Ang boses ay parang kidlat na bumibiyak sa katahimikan ng umaga. Hindi sumagot si Maria, nakayuko lamang siya, ang mga mata ay nakatitig sa malamig na sahig. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang lumang apron hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Sanay na siya sa mga panlalait, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay parang matutulis na kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Tingnan mo iyang anak mong si Clara, patuloy ng matanda, ang boses ay umaapaw sa pagkasuklam at pangmamaliit. Nag-aambisyong maging doktor, isang kahangalan.
kahit anong pagpupumilit ninyo, hindi kayo aangat sa buhay. Dugo ng mga utusan ang nananalaytay sa inyo. Si Mateo, siya ang magdadala ng dangal ng pamilyang ito. Siya ang magiging sikat na abogado na titingalain ng lahat at kayo, mananatili kayong pabigat at palamunin hanggang sa mamatay kayo. Kasunod ng mga malulupit na salitang iyon ay isang napakalakas na sampal na dumapo sa pisngi ni Maria. Umikot ang kanyang paningin at napadaing siya sa tindi ng sakit, ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasa niya ang sariling dugo. Kailangan niyang magtiis. Hindi siya pwedeng gumawa ng anumang gulo ngayon dahil baka maapektuhan ng konsentrasyon at kapayapaan ng isip ni Clara. Tumalikod si Maria at nagkunwaring may hinuhugasan sa lababo upang itago ang mainit na luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit habang nakatalikod at nagkukunwaring abala, napadako ang paningin ni Maria sa refleksyon sa madilim na salamin ng bintana sa tapat ng lababo. Dahil sa dilim sa labas, ang salamin ay nagsilbing malinaw na salamin kung saan nakikita niya ang bawat kilos ng kanyang biyenan sa kanyang likuran. Nakita niya kung paano lumingon-lingon si Doña Carmen patungo sa pinto upang makasigurong walang ibang nakatingin o nakikinig. Mula sa malalim na bulsa ng kanyang roba, inilabas ng matanda ang isang maliit at puting bote ng gamot. Halos huminto sa pagtibok ang puso ni Maria. Nanlamig ang buo niyang katawan. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang boteng iyon. Iyon ang napakatapang na gamot na pampatulog na ibinigay sa kanya ng doktor noon nang dumaan siya sa matinding depresyon pagkatapos bawian ng buhay ang kanyang asawa. Isang gamot na kapag ininom ng higit sa reseta ay magdudulot ng matinding pagkahilo, panghihina ng katawan at malalim na tulog na halos parang walang malay sa loob ng mahigit 24 na oras. Sa refleksyon ng bintana, malinaw niyang nakita kung paano kinuha ni Doña Carmen ang dalawang malalaking tableta. Inilagay ito ng matanda sa ilalim ng isang makapal na baso at buong diin na dinurog gamit ang likod ng isang bakal na kutsara. Ang mahinang tunog ng pagkadurog ng gamot ay tila mga butong na babali na dumudurog din sa kaluluwa ni Maria. May isang malademonyong ngiti na gumuhit sa mga labi ng biyenan, isang ngiting punong-puno ng kasamaan, inggit at maitim na balak. Pagkatapos madurog, kinuha ni Doña Carmen ang pink na tumbler ni Clara at walang anumang pag-aatubiling ibinuhos ang pinong puting pulbos sa loob nito bago ito nilagyan ng malamig na tubig. Hinalo niya ito hanggang sa tuluyang matunaw ang lason. Nanginig ang mga tuhod ni Maria, hindi siya makahinga, tila may malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang sariling lola ni Clara ay kayang pumatay ng pangarap, kayang manakit ng sariling kadugo para lamang masiguro na walang makakalamang at walang makakatalo sa kanyang paboritong apo. Gusto niyang humarap, gusto niyang sumigaw, magwala at isumbat ang lahat ng puot na 20 taon niyang kinimkim. Gusto niyang kalmutin ang mukha ng demonyong nag-aanyong biyenan. Ngunit pinigilan siya ng isang malakas na boses sa kanyang isipan. Kapag nag-iskandalo siya ngayon, kapag tinawag niya ang pulisya, masisira ang pangarap ng kanyang anak, mawawalan ng pokus si Clara. Ang araw na ito ang nag-iisang tiket nila upang makaalis sa impyernong ito. Hindi pwede. Hindi ito ang tamang paraan. Sa mga sandaling iyon ng matinding pagdadalawang isip, narinig nila ang naiinip at pamilyar na boses ni Mateo mula sa ikalawang palapag. Lola, nasaan ang swerte kong kurbata? Lola, hindi ko makita sa loob ng aparador. Ako na naman ang mahuhuli nito. Reklamo ng binata. Nagmamadaling lumingon si Doña Carmen patungo sa direksyon ng hagdan. Nariyan na ang lola, apo ko. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin. Huwag mong sirain ang araw mo. Sagot nito ng may labis na paglalambing at mabilis na lumabas ng kusina, iniiwan ang 2 tumbler na nakapatong sa dulo ng mesa. Ito na ang pinakamatindi at pinakamapanganib na pagsubok sa pagiging ina ni Maria. Mayroon lamang siyang wala pang 1 minuto bago bumalik ang matanda. Tila bumagal ang ikot ng mundo. Rinig na rinig niya ang bawat pag-alo ng sarili niyang paghinga at ang mabigat na pagtiktak ng orasan sa dingding. Lumapit siya sa hapagkainan.
Tinitigan niya ang pink na tumbler ni Clara na naglalaman ng matapang na lason at sa tabi nito ay ang kulay gintong tumbler na para kay Mateo na puno ng dalisay at malinis na tubig na inihanda mismo ng matanda. Wala ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Nawala ang takot, nawala ang panghihina. Ang pumalit ay ang nag-aalab na tapang ng isang inang handang gawin ang lahat kahit maging masama sa paningin ng iba, maipagtanggol lamang ang kanyang anak. Ginamit ni Maria ang magkabilang kamay. Binuksan niya ng sabay ang parehong lalagyan. Ang mga kamay na laging nanginginig sa takot sa tuwing sisigawan siya ng biyenan ay ngayon ay sobrang kalmado, matatag at buo ang desisyon. Mabilis at maingat niyang ibinuhos ang tubig na may lason mula sa pink na tumbler patungo sa gintong tumbler ni Mateo. Ang malinis na tubig mula sa gintong tumbler ay mabilis din niyang inilipat sa pink na tumbler ni Clara. Walang tumapong ni isang patak. Perpekto! Mabilis niyang isinara ang mga takip at pinunasan gamit ang kanyang apron ng kahit anong bakas ng kahina-hinalang mantsa sa ibabaw ng mesa. Nang marinig niyang papalapit na ang mga mabibigat na yabag ni Doña Carmen pabalik sa kusina, mabilis na bumalik si Maria sa tapat ng lababo. Binuksan niya ang gripo, hinayaang umagos ang malakas na tubig upang takpan ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang panginginig ng kanyang dibdib. Pumasok muli sa kusina ang matanda, may ngiting tagumpay sa mga labi, tila walang anumang nangyari. Dumiretso ito sa mesa at mahigpit na hinawakan ng gintong tumbler ng kanyang paboritong apo. Itinaas ito ni Doña Carmen upang silipin sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Tila huminto ang mundo ni Maria, pinagpapawisan ng malamig ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa. Tinitigan ni Doña Carmen ang loob ng gintong tumbler. Kumunot ang noo ng matanda at inilapit ang baso sa kanyang mga mata, tila may napansin sa kulay ng tubig. Huminto ang paghinga ni Maria habang nakatalikod, naghihintay kung sasabog na ang puot sa loob ng kusina. Mabubuko ba ang ginawa niyang pagpapalit? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kusina habang nakataas ang gintong tumbler sa tapat ng mukha ni Doña Carmen. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang buong katawan, tila yelong unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Nakatalikod man siya at nagkukunwaring naghuhugas ng mga plato, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na refleksyon sa bintana. Bahagyang inilapit ng matanda ang lalagyan sa kanyang mga mata. Pilit na inaaninag ang nilalaman nito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya. Kumunot ang noo ni Doña Carmen. Bakit tila malabo ang tubig na ito? Pabulong na tanong ng matanda sa kanyang sarili. Halos malaglag ang puso ni Maria. Mahigpit siyang napakapit sa basa at malamig na gilid ng lababo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal, nagmamakaawa sa lahat ng santo na wag sanang mabunyag ang ginawa niyang pagpapalit. Kung malalaman ni Doña Carmen na inilipat niya ang lason sa inumin ng paborito nitong apo, tiyak na hindi lamang pagpapalayas ang aabutin niya, baka patayin siya nito sa bugbog ngayon din. Ngunit pagkalipas ng ilang nakakapasong segundo, nakita niya sa refleksyon ang pagbuntong hininga ng biyenan. Ibababa sana nito ang tumbler nang mapansin nito ang ilang patak ng tubig sa labas ng lalagyan. Padabog itong kumuha ng pamunas. Ikaw talagang babae ka, Maria. Kahit kailan talaga ay napakaburara mo. Ang labas ng tumbler ng apo ko ay may mga mantsa pa ng tubig. Hindi mo ba kayang punasan ng maayos ang mga gamit? Sigaw ni Doña Carmen, isinisisi ang nakitang panlalabo sa inaakalang dumi sa labas ng lalagyan. Opo, pasensya na po. Ako na po ang magpupunas. Pautal-utal na sagot ni Maria. Hindi pa rin lumilingon dahil baka mahalata ng matanda ang pamumutla ng kanyang mukha. Wag na, baka lalo mo pang dumihan. Ako na ang magpupunas. Masungit na tugon ng matanda habang pilit na pinapakintab ang labas ng gintong lalagyan. Pagkatapos ay tuluyan na nitong ibinaba ang tumbler sa mesa. Ligtas siya. Ligtas ang kanyang anak. Isang napakalalim na paghinga ang pinakawala ni Maria, ngunit alam niyang simula pa lamang ito ng isang mahabang araw. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang mabibigat at nagmamadaling yabag pababa ng hagdan. Pumasok sa kusina si Mateo. Nakasuot ito ng mamahaling barong Tagalog na pilit inayos ngunit lukot pa rin sa ilang bahagi. Amoy na amoy ang matapang at mamahaling pabango na hindi akma sa lamig ng madaling araw.
Bagamat may malalaking eye bags, mababaka sa mukha ng binata ang labis na kayabangan at tiwala sa sarili. Naku, ang gwapo-gwapo naman ng apo ko! Ang magiging pinakamagaling na abogado ng pamilyang ito! Masayang bati ni Doña Carmen, agad na sinalubong ang apo at inakbayan patungo sa kabisera ng mesa. Umupo ka na, kumain ka ng marami. Pinaghanda kita ng paborito mong bulalo at lechon kawali para lumakas ang utak mo sa pagsusulit. Oh, salamat Lola, kailangan ko talaga ng maraming lakas. Pahirap naman kasi ang ulan na ito, lalong nakakatamad. Reklamo ni Mateo habang tamad na kinuha ang kutsara at tinidor. Agad siyang sumandok ng malaking bahagi ng nagmamantikang lechon kawali at ibinuhos ang mainit at malangis na sabaw ng bulalo sa ibabaw ng kanyang sinangag. Walang pakialam na kumain ng binata, ngumunguya ng nakabuka ang bibig. Habang abala ang maglola sa kanilang masayang pag-uusap, tahimik na bumukas ang pinto at pumasok si Clara. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting polo at itim na slacks. Maaliwalas ang kanyang mukha, walang bakas ng pagmamayabang, tanging isang tahimik na determinasyon ang makikita sa kanyang mga matang nag-aalab sa pag-asa. Magandang umaga po, Lola. Magandang umaga, Kuya Mateo. Magalang na bati ni Clara. Ni hindi siya tinapunan ng tingin ni Doña Carmen. Si Mateo naman ay bahagyang tumingala, ngumuya ng malakas at ngumisi. Oh, nandyan ka pala. Galingan mo ha? Sayang naman kasi ang ibinabayad ng Lola sa review center mo kung ibabagsak mo lang din ang board exam. Baka sa susunod, mag-apply ka na lang na nurse sa probinsya. Pangaasar nito, sinundan ng isang malakas na pagtawa. Hindi sumagot si Clara. Sanay na siya sa mga patutsada ng kanyang pinsan. Tahimik siyang umupo sa kabilang dulo ng mesa, sa tapat ng platitong may malamig na kanin at tuyo. Nang makita ni Maria ang pag-upo ng anak, mabilis siyang lumapit at nagbuhos ng mainit na kape sa baso nito. Sa isang saglit, nagtama ang mga paningin nilang mag-ina. Sa pamamagitan lamang ng tingin, ipinarating ni Maria ang lahat ng kanyang pagmamahal, pag-asa at tiwala. Ngumiti ng bahagya si Clara, isang ngiting nagsasabing, "Kakayanin ko ito, ma, para sa atin." Bago sila tuluyang umalis, inabot ni Doña Carmen ang gintong tumbler kay Mateo. "Oh, heto, apo. Inihanda ko mismo ang tubig na ito. Inumin mo ito bago magsimula ang exam para mas lalo kang makapag-isip ng maayos." "Salamat, Lola. The best ka talaga." Masiglang kinuha ni Mateo ang tumbler at ipinasok sa kanyang mamahaling leather bag. Napatingin si Maria sa pink na tumbler na nakapatong sa harap ni Clara. Kinuha ito ng dalaga at inilagay sa kanyang luma ngunit malinis na backpack. Halos sumigaw sa tuwa ang puso ni Maria. Nakalusot ang kanyang plano. Ang tubig na iinumin ni Clara ay malinis, habang bitbit naman ni Mateo ang sarili niyang kapahamakan. Makalipas ang 2 oras, nasa loob na ng malamig at tahimik na testing center si Clara. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang lapis. Nang magsimula ang orasan, binuksan niya ang test booklet. Bawat tanong ay tila kusang nagkakaroon ng sagot sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang puyat, pagod at pagluha habang nagbabasa ng makapal na medical books ay nagbunga. Nang makaramdam siya ng uhaw, kinuha niya ang kanyang pink na tumbler at uminom. Ang malamig at dalisay na tubig ay tila nagbigay ng panibagong lakas at linaw sa kanyang pag-iisip. Walang bahid ng antok, walang kaba, tanging focus lamang sa kanyang pangarap. Ngunit sa kabilang dulo ng syudad, sa isang sikat na universidad kung saan ginaganap ang bar exam, nagsisimula na ang isang malagim na bangungot. Nasa kalagitnaan pa lamang ng unang oras ng pagsusulit nang biglang makaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang mga talukap si Mateo. Kinusot niya ang kanyang mga mata, pilit na binabasa ang mahahabang kaso sa test paper, ngunit tila nagiging doble-doble ang mga letra. Humikab siya ng malakas, napansin ng ilang katabing examinees, ngunit hindi niya alintana. Kinuha niya ang gintong tumbler at uminom ng malaki, umaasang magigising siya ng malamig na tubig. Ngunit sa halip na magising, mas lalong bumigat ang kanyang ulo. Ang matapang na pampatulog na hinalo ni Doña Carmen ay tuluyan ng humalo sa kanyang dugo. Unti-unting bumabagsak ang kanyang baba sa kanyang dibdib. Ngunit hindi lamang antok ang kanyang kalaban. Biglang nakaramdam si Mateo ng matinding pag-ikot ng kanyang tiyan.
Ang makapal na mantika mula sa lechon, kawali at bulalo na kanyang kinain ng napakarami kaninang umaga nang maghalo sa matapang na kemikal ng pampatulog ay nagdulot ng isang matinding digmaan sa kanyang bituka. Isang malakas at mahabang pag-ungol mula sa kanyang tiyan ang bumasag sa katahimikan ng kanyang isip. Pinagpawisan ng malamig si Mateo, namutla ang kanyang mga labi. Ramdam niya ang matinding pamimilipit sa kanyang puson, isang pangangailangan na ilabas ang sumasabog na sama ng tiyan, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanghihina dahil sa gamot. Hindi niya maiangat ang kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa malayo kung nasaan ang proktor, pilit na itinataas ang isang nanginginig na kamay ngunit malabo na ang kanyang paningin. Nang pilitin niyang tumayo, isang matalim na kirot ang sumaksak sa kanyang tiyan na naging dahilan upang mapadaing siya ng malakas. Nakatingin na sa kanya ang lahat ng tao sa loob ng kwarto. Ang kayabangan kaninang umaga ay napalitan ng matinding takot at kawalan ng magawa. Unti-unting nawawalan ng kontrol ang kanyang sariling katawan sa gitna ng pinakamahalagang pagsusulit ng kanyang buhay. Paano niya tatakasan ang paparating na delubyo ng kahihiyan sa harap ng daan-daang tao na nakasaksi sa kanyang pagbagsak? Nanginginig ang buong kalamnan ni Mateo habang nakaupo sa malamig na silya ng testing center. Ang malaking orasan sa harap ng silid ay tila bumabagal ang ikot, bawat segundo ay tila isang oras ng pagdurusa. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata, kinukusot ang mga ito hanggang sa mamula, ngunit ang mga letra sa kanyang test paper ay tila mga langgam na nagkakaroon ng sariling buhay, nag-uunahan at nagkakagulo sa kanyang paningin. Ang matapang na laso na inihanda ng kanyang sariling lola ay tuluyan ng kumalat sa kanyang sistema, hinihila ang kanyang isip patungo sa isang malalim at madilim na kawalan. Ngunit ang antok ay pilit na nilalabanan ng isang mas matinding kalbaryo. Ang kanyang tiyan ay parang sinisilyaban ng apoy. Ang nagmamantikang lechon, kawali at mainit na bulalo na ipinakain sa kanya kaninang umaga ay tila nag-aalsa sa loob ng kanyang bituka, naghahanap ng mabilis na malalabasan, namamalisbis ang malalaking butil ng malamig na pawis sa kanyang noo at leeg. Namumutla ang kanyang mga labi at halos hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa sobrang sakit at pamimilipit ng kanyang puson. Itinaas ni Mateo ang kanyang nanginginig na kamay. Napansin ito ng mahigpit na tagapangasiwa ng pagsusulit at mabilis na lumapit sa kanya, nakakunot ang noo at may hawak na makapal na manipesto. "Ginoo, ano ang problema?" Pabulong ngunit may diin na tanong ng tagapangasiwa. Ayaw makaabala sa daan-daang kumuha ng pagsusulit na tahimik na nagsasagot sa malaking bulwagan. "Kailangan ko pong pumunta sa banyo. Parang awa nyo na, hindi ko na po kaya," na mamaos at nagmamakaawang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos magmakaawa na siyang lumuhod sa harap ng estrangherong kaharap. Umiling ang tagapangasiwa, ang mukha ay walang bakas ng awa. Mahigpit ang patakaran ng bar exam. Walang sino man ang pinapayagang lumabas ng silid sa unang 2 oras ng pagsusulit upang maiwasan ang dayaan. Bumalik ka sa pagsasagot. Malapit nang matapos ang unang bahagi, saka ka na lamang lumabas. Tumalikod ang tagapangasiwa at bumalik sa unahan. Naiwan si Mateo na nakahawak ng mahigpit sa gilid ng kanyang silya. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa magdugo ito, pilit na pinipigilan ang nagbabadyang sakuna. Ngunit ang gamot na pampatulog ay nagpatuloy sa pagpapahina ng kanyang buong katawan. Hindi na niya makontrol ang sariling mga kalamnan. Unti-unting nawawala ang kanyang lakas upang pigilan ang matinding revolusyon sa kanyang tiyan. At doon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng bulwagan na tanging paglipat lamang ng mga pahina at pagsulat ng mga panulat ang naririnig, nangyari ang kinatatakutan ni Mateo. Isang napakalakas at hindi kanais-nais na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang kinauupuan. Hindi ito isang simpleng pag-utot, isa itong pagsabog. Kasabay ng tunog na iyon ay ang mabilis na pagkalat ng isang napakabaho at masangsang na amoy na agad na pumuno sa malamig na hangin ng silid. Naramdaman ni Mateo ang mainit at basang likido na mabilis na kumalat sa kanyang upuan, tumagos sa kanyang mamahaling pantalon at tumulo sa malinis na sahig ng unibersidad.
Napasinghap ang mga katabing examinees. Ang dalaga sa kanyang kanan ay mabilis na napatakip ng ilong gamit ang panyo at nandidiring lumayo. Ang lalaki sa kanyang likuran ay napamura ng mahina at nagtakip ng bibig. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong atensyon ng daan-daang tao sa loob ng silid ay nakapako sa kanya. May mga matang nanlalaki sa gulat, may mga nagpipigil ng tawa, ngunit karamihan ay nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Bumalik ng patakbo ang tagapangasiwa, gulat na gulat sa nasaksihan. Agad nitong tinawag ang mga bantay sa labas. Dalawang malalaking lalaki ang pumasok na may dalang wheelchair. Sa mga sandaling iyon, tuluyan ng tinalikuran ni Mateo ang mundo. Dahil sa tindi ng nakakapasong kahihiyan, sa matinding sakit ng tiyan, at sa epekto ng matapang na pampatulog, tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Nawalan siya ng malay habang buhat-buhat ng mga guwardiya, inilalabas sa bulwagan na parang isang basahan habang iilang mag-aaral ang lihim na naglabas ng kanilang mga telepono upang kunan ng larawan ang sikat na tagapagmana ng pamilya na inilalabas ng dugyot at walang malay. Habang nagaganap ang pinakamalaking bangungot sa buhay ni Mateo, isang napakapayapang tanawin naman ang makikita sa kabilang dulo ng syudad. Sa loob ng testing center para sa medical board exam, kalmadong ibinaba ni Clara ang kanyang lapis. Tapos na siya, binasa niyang muli ang kanyang mga sagot mula sa unang pahina hanggang sa huli. Walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Bawat medikal na termino, bawat kaso ng pasyente na nasa papel ay nasagot niya ng may buong kasiguraduhan. Kinuha niya ang pink na tumbler sa kanyang tabi at ininom ang huling patak ng malamig na tubig. Napatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ng maaliwalas na kalangitan na unti-unti nang nililisan ng madilim na bagyo. Napangiti siya ng pagkatamis-tamis. Naalala niya ang mga magagaspang na kamay ng kanyang ina kaninang umaga, ang malamig na kanin, ang mapangmata na mga tingin ng kanyang lola, wala na ang bigat ng mga iyon. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang nag-uumapaw na pasasalamat. Alam niya sa sarili niya, ipinasa niya ang pagsusulit. Maibibigay na niya sa kanyang ina ang buhay na matagal na nitong dasal. Sa pagpatak ng hapon sa loob ng malaking mansyon, abalang-abala ang buong kabahayan. Ipinag-utos ni Doña Carmen kay Maria na magluto ng isang napakagarbong hapunan. Gusto ng matanda na salubungin ng kanyang paboritong apo ng parang isang hari na kagagaling lamang sa isang matagumpay na digmaan. Bilisan mo ang paghihiwa ng mga rekado, Maria! Ayaw ni Mateo ng sunog na bawang. Siguraduhin mong malambot ang karne ng kaldereta dahil pagod ang utak ng apo ko. Matinis na utos ni Doña Carmen habang nakaupo sa sala, naka-D4 at masayang nakikipag-usap sa telepono sa isa niyang mayamang amiga. Oo, kumare! Panay ang halakhak ng matanda sa telepono. Sigurado na ako na mangunguna sa bar exam ang Mateo ko. Matagal ko na siyang inihanda. Hindi katulad ng iba riyan na ambisyosa lang pero wala namang ibubuga. Naku, magpapadala ako ng imbitasyon sa inyo para sa malaking handaan. Tahimik lamang na nakatayo si Maria sa harap ng kalan, patuloy sa paghahalo ng nilulutong kaldereta. Wala siyang imik, ngunit sa loob-loob niya ay nagwawala ang kaba at pananabik. Alam niyang malapit nang sumabog ang katotohanan. Hinihintay na lamang niya ang tamang pagkakataon. Tumingin siya sa malaking orasan sa pader. 5:00 na ng hapon. Tapos na ang pagsusulit. Anumang oras ngayon ay dadating na si Clara. At anumang oras ngayon, babalik na rin ang paboritong apo ng kanyang biyenan. Nasaan na kaya ang anak mo, Maria? Baka naman umiiyak na sa isang tabi dahil blanko ang isinagot sa papel. Pangaasar muli ni Doña Carmen nang maibaba nito ang telepono. Kung ako sa'yo, ihahanda ko na ang pampunas ng luha ninyong mag-ina. Sayang lang ang kuryente at pagod sa pagpupuyat niya. Sapat na ang ginawang paghahanda ng anak ko, senyorita. May tiwala po ako sa kanya, kalmadong sagot ni Maria, hindi inaalis ang tingin sa niluluto. Isang kakaibang tapang ang naramdaman niya ngayon. Isang tapang na hindi niya kailanman naipakita sa nakalipas na 20 taon. Aba, sumasagot ka na ngayon? Akala mo ba, hindi natapos ni Doña Carmen ang kanyang sasabihin dahil biglang umalingaw-ngaw ang matinis at nagmamadaling pagring ng telepono sa sala. Iba ito sa ordinaryong tunog.
sunod-sunod at tila nagdadala ng masamang balita. Napakunot ang noo ng matanda at naiinis na tumayo upang sagutin ito. Sino ba itong tumatawag ng ganitong oras? Baka si Mateo na ito at nagpapasundo. Masayang inangat ni Doña Carmen ang telepono. Hello, Mateo, apo, kamusta ang... Ngunit hindi ang boses ni Mateo ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang pamilyar na tinig ng isa pang amiga ni Doña Carmen ang nanginginig na nagsalita puno ng gulat at awa. Carmen. Diyos ko, Carmen. Nakita mo na ba ang balita sa internet? Nakita mo na ba ang video na kumakalat ngayon sa lahat ng tao? Napakunot ang noo ni Doña Carmen. Anong video ang sinasabi mo, Leticia? Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Naghihintay ako sa pag-uwi ng apo ko. Humikbi ang babae sa kabilang linya. Si Mateo, Carmen. Si Mateo. Hinimatay siya sa gitna ng bar exam. Inilabas siyang walang malay at nadumihan niya ang kanyang sarili sa harap ng maraming tao. Kalat na ang video sa buong Pilipinas. Ang pamagat pa nga ay ang mabahong pagbagsak ng isang abogado. Tila binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Doña Carmen. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa makintab na sahig ng sala. Lumikha ng isang malakas na tunog na bumasag sa lahat ng kanyang pagyayabang at pangarap. Napatitig siya sa kawalan. Nanginginig ang mga labi. Hindi makapaniwala sa narinig. Mula sa kusina, tahimik na nakikinig si Maria. Dahan-dahan niyang pinatay ang apoy sa kalan. Inilapag niya ang sandok. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, isang maliit at malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagsisimula na ang paniningil ng tadhana. Ngunit ang hindi alam ni Doña Carmen, ang kahihiyang ito ay patikim pa lamang ng mas malaking unos na paparating. Dahil may isang lihim pa na sasabog, isang lihim na tuluyang magpapabagsak sa kahariang matagal nitong pinagharian. Sino kaya ang susunod na kakatok sa malaking pinto ng mansyon? At ano ang magiging reaksyon ng buong pamilya kapag nalaman nila ang resulta ng pagsusulit ng inaalipusta nilang si Clara? Nakatitig lamang si Doña Carmen sa teleponong nakabulagta sa makintab na sahig ng sala. Para siyang isang tuod na biglang inalisan ng kaluluwa. Ang kanyang mga pangarap na ipagmayabang ang apo sa buong angkan, ang kanyang mga plano na ipamukha sa lahat ang yaman at talino ng kanilang pamilya, ay tila isang magandang baso na nahulog at nabasag sa libu-libong piraso. Halos hindi na siya humihinga habang pilit na pinoproseso ng kanyang isipan ang mga salitang binitawan ng kanyang amiga. Unti-unting napalitan ng marahas na pagtanggi ang kanyang gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata at umiling siya ng mabilis. Hindi totoo iyan! Sinungaling si Leticia! Naiinggit lang ang matandang iyon dahil walang narating ang mga anak niya kaya gawa-gawa niya ang kwentong ito. Nanginginig ang boses na bulong ni Doña Carmen sa sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya ang telepono. Mabilis niyang idiniyal ang numero ni Mateo. Nakakarindi ang bawat tunog ng pagring, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan nito na kasabay din kumuha ng pagsusulit, ngunit lahat ay nakapatay ang telepono. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Sa bawat segundong lumilipas na walang sumasagot, mas lalong bumabaon ang nakakapasong katotohanan sa kanyang dibdib. Sa loob ng kusina, tahimik na pinunasan ni Maria ang kanyang mga kamay gamit ang lumang apron. Rinig na rinig niya ang mabigat at nag-aalalang paghinga ng kanyang biyenan mula sa sala. May isang munting kurot ng konsensya sa kanyang puso para kay Mateo. Alam niyang naging biktima lamang ang binata ng labis na ambisyon at kasamaan ng sarili nitong lola. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang anak na si Clara at ang laso na muntik na nitong inumin, mabilis na naglaho ang anumang awa sa kanyang dibdib. Pinatigas niya ang kanyang puso. Ito ang ibig sabihin ng pagiging isang ina. Handa siyang maging pinakamasamang tao sa paningin ng iba, mailigtas lamang ang sariling laman at dugo. Ilang sandali pa, isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa labas ng malaking gate ng mansyon. Hindi iyon ang mamahaling sasakyan ni Mateo, isa itong ordinaryong taxi. Mabilis na tumayo si Doña Carmen, halos matisod sa kanyang sariling paa at patakbong lumabas ng pinto.
Bumukas ang gate at pumasok ang taxi. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, halos bumagsak ang langit sa matanda. Bumaba si Mateo. Ngunit hindi na ito ang mayabang at magilas na binata na umalis kaninang umaga. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay at ang kanyang mga mata ay mugto at namumula sa labis na pag-iyak. Nakasuot siya ng isang maluwag at murang jogging pants na halatang hiniram lamang mula sa klinika, kapalit ng kanyang nabahiran at mabahong pantalon. Amoy na amoy ang matapang na amoy ng alkohol na pamunas at halong sangsang na pilit ikinukubli. Nakayuko siyang naglalakad, tila pasan ang buong daigdig, hiyang-hiya na iangat ang kanyang paningin. "Apo, Mateo, anong nangyari sa'yo?" Humahagulgol na sumigaw si Doña Carmen habang patakbong sumalubong sa binata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ngunit sa halip na yumakap pabalik, marahas siyang itinulak ni Mateo. Ang mga mata ng binata ay nag-aapoy sa matinding galit, pagkabigo at nakakapasong kahihiyan. "Lola, tama na! Huwag niyo akong hawakan!" Sumigaw si Mateo. Ang boses ay nababasag sa matinding pag-iyak. "Sira na ang buhay ko! Sira na ang pangalan ko!" Pinagtawanan nila ako sa loob ng testing center. Kinuhanan nila ako ng video. Alam na ng buong Pilipinas na naggalat ako sa mismong bar exam. Hindi na ako makakalabas ng bahay. Napahagulgol ng malakas si Doña Carmen. Pilit na inaabot ang mukha ng apo. "Bakit, apo? Anong nangyari sa katawan mo? May sakit ka ba? Bakit ka hinimatay?" Umiling si Mateo at napasabunot sa kanyang sariling buhok. "Ang pagkain! Ang pinakain niyo sa akin kaninang umaga! Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Tapos bigla na lang bumagsak ang katawan ko sa sobrang antok. Parang may pumipigil sa utak ko na gumising. Wala akong makontrol, Lola. Pakiramdam ko nilason ako. Anong klaseng pagkain ba ang inihanda ninyo?" Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Doña Carmen. Pagkain, antok. Mabilis na nagtagpi-tagpi ang mga detalye sa kanyang utak. Antok, ang matapang na gamot na pampatulog na inihalo niya sa inumin. Ngunit sa inumin ni Clara niya, inilagay iyon. Paanong nangyari na si Mateo ang nakaramdam ng antok? Imposible. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi niya kayang tanggapin na ang sarili niyang mga kamay ang sumira sa kinabukasan ng pinakamamahal niyang apo. Kailangan niya ng masisisi. Kailangan niya ng dahilan upang linisin ang kanyang konsensya. At isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang babaeng nagluto ng almusal, si Maria, nang gigigil at mabagsik na bulong ng matanda. Nanlisik ang kanyang mga mata habang lumingon patungo sa loob ng bahay. "Ang walang hiyang babaeng iyon! Nilason niya ang pagkain mo! Ininggit niya ang tagumpay mo dahil alam niyang babagsak ang anak niyang bobo." Kagaya ng isang mabangis na hayop na naghahanap ng bibiktimahin, mabilis na pumasok ng bahay si Doña Carmen at dumiretso sa kusina. Naabutan niya si Maria na tahimik na nakatayo malapit sa lababo. Walang ano-ano, sinakmal ng matanda ang braso ni Maria. Bumaon ang matutulis nitong kuko sa balat ng ginang, lumilikha ng maliliit na sugat, ngunit hindi dumaing si Maria. Hinatak ni Doña Carmen si Maria palabas ng kusina, patungo sa gitna ng sala kung saan nakatayo ang umiiyak na si Mateo. "Hayop ka! Walang utang na loob!" Sumigaw si Doña Carmen at walang pasintabing sinampal ng malakas si Maria. Namula ang pisngi ng ginang at bahagyang tumabingi ang kanyang mukha. "Anong inilagay mo sa pagkain ng apo ko kaninang umaga? Nilason mo siya. Sinadya mong sirain ang araw niya para makalamang ang anak mo." Habang patuloy na nagwawala at sumisigaw si Doña Carmen, unti-unting bumukas ang main door ng mansyon. Pumasok si Clara. Pagod man mula sa buong araw na pag-iisip, may isang mapayapang liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang pink na tumbler at ang kanyang lumang backpack, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay mabilis na naglaho nang makita niya ang kaguluhan sa loob ng sala. Nakita niya kung paano saktan ng kanyang lola ang kanyang ina at nakita niya ang malagim na kalagayan ng kanyang pinsan na si Mateo. "Ma!" sigaw ni Clara. Nabitawan niya ang kanyang bag na lumikha ng malakas na tunog sa sahig. Tumakbo siya at mabilis na pumagitna upang ilayo ang kanyang ina mula sa malupit na pagkakahawak ng matanda. "Lola, ano bang ginagawa ninyo? Bakit ninyo sinasaktan ang nanay ko?"
Itinulak ni Clara ng bahagya ang mga kamay ni Doña Carmen upang makawala si Maria. Nabigla ang matanda sa kalapastanganan ng apo. Nanlaki ang mga mata nito, hindi makapaniwala na ang tahimik at sunod-sunuran na si Clara ay maglakas loob na lumaban sa kanya. Aba't sumasagot na rin kayong mga patay gutom kayo. Nagsabwatan pa kayong mag-ina para sirain ang apo ko. Pinalamon ko kayo, pinatira sa bahay ko, tapos itong igaganti ninyo? Galit na bulyaw ni Doña Carmen at itinaas ang kanyang nanginginig na kamay upang bigyan ng isang napakalakas na sampal si Clara. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng matanda sa mukha ng dalaga, isang mabilis na kamay ang sumalo sa pulso nito. Mahigpit, malamig, walang bahid ng pag-aatubili. Lumingon si Doña Carmen at nakita niya ang mga mata ni Maria. Nawala na ang mga matang laging nakayuko. Nawala na ang takot at pagiging sunod-sunuran. Ang nakatingin ngayon sa kanya ay isang babaeng nagising mula sa 20 taon ng bangungot, isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. "Wag na wag ninyong dadapuan ng kamay ang anak ko," babala ni Maria. Ang kanyang boses ay napakababa, napakalamig ngunit sapat upang magpatayo ng balahibo sa buong katawan ni Doña Carmen. Pinandilatan siya ng matanda. "Ikaw na babae ka. May gana ka pang magmatapang matapos mong lasonin ang ulam ng apo ko. Ipapakulong kita. Ipapakulong ko kayong mag-ina." Binitiwan ni Maria ang pulso ng matanda at kalmadong inayos ang pagkakayap ng kanyang anak sa kanya. Tiningnan niya ng tuwid sa mga mata si Doña Carmen, isang tingin na unti-unting pumupunit sa lahat ng pagpapanggap at kasinungalingan ng biyenan. "Bakit ang iniluto kong ulam ang sinisisi ninyo, senyora?" Malamig na tanong ni Maria. Ang bawat salita ay may dalang patalim. "Bakit hindi ninyo tanungin ang inyong sarili?" Kaninang madaling araw, nang pumasok kayo sa kusina, sigurado ba kayong pagkain ang nagpalambot sa tuhod at nagpatulog kay Mateo? Natigilan si Doña Carmen, tila nahinto ang paghinga ng matanda sa kanyang lalamunan. "O baka naman," patuloy ni Maria, habang dahan-dahang inililipat ang kanyang tingin sa gintong tumbler na nakalawit sa loob ng bukas na bag ni Mateo sa sahig. "Baka naman may ibang ininom ang apo ninyo. Tulad ng tubig na kayo mismo, mula sa sarili ninyong mga kamay ang naghanda." Namutla si Doña Carmen. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Nanigas ang buo niyang katawan habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding sindak. Tiningnan niya si Maria, pagkatapos ay napatingin siya sa nakabukas na pink na tumbler na bitbit ni Clara na ubos na ang laman at sa gintong tumbler ni Mateo. Sa mga sandaling iyon, ano kaya ang tumatakbo sa isipan ni Doña Carmen nang malaman niyang ang sarili niyang kamay ang pumatay sa pangarap ng kanyang paboritong apo? At paano niya tatanggapin ang nalalapit na resulta ng pagsusulit ni Clara? Tila naging yelo ang buong paligid sa loob ng malawak na sala. Ang katahimikan ay nakakabingi, binabasag lamang ng mabibigat na paghinga ni na Mateo at Doña Carmen. Nakatitig ang matanda sa gintong tumbler na nakalawit sa bag ng kanyang apo. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa matinding takot at hindi maipaliwanag na panginginig. Unti-unting napagtanto ng kanyang utak ang nakakikilabot na katotohanan. Ang mismong mga kamay niya na naghele kay Mateo noong sanggol pa ito, ang mismong mga kamay niya na nagdurog ng lason upang sirain sana ang kinabukasan ni Clara, ang siya ring pumutol sa pangarap ng kanyang pinakamamahal na tagapagmana. "Lola, anong sinasabi ni Maria?" Basag at nanginginig na tanong ni Mateo. Dahan-dahan siyang umatras, tila nandidiri sa presensya ng sariling lola. "Anong inilagay mo sa tubig ko?" "Hindi, apo. Wala akong inilagay sa tubig mo." Humahagulgol na sagot ni Doña Carmen. Pilit na inaabot ang mga kamay ng binata ngunit mabilis itong umiwas para kay Clara ang lason na iyon. "Pinalitan ng demonyong babaeng iyan ang mga baso! Nilinlang niya tayo!" Sa halip na makaramdam ng kakampi, mas lalong nandiri si Mateo sa narinig. Umiling-iling ang binata, hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na sa dami ng kahihiyang natamo niya sa buong araw. Para kay Clara, "Kaya mo siyang lasonin. At dahil sa kasamaan mo, ako ang uminom ng lason. Ikaw ang sumira sa buhay ko, Lola. Ikaw ang nagpabagsak sa akin sa harap ng buong Pilipinas." "Hindi ko sinadya, Mateo. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko."
Pagmamakaawa ng matanda, lumuhod sa malamig na sahig at pilit na yumakap sa mga binti ng apo. Ngunit walang natirang awa sa puso ni Mateo dahil sa tindi ng galit at pagkabigo, buong lakas niyang itinulak ang matanda. Bumagsak si Doña Carmen sa sahig, umiiyak at sumisigaw habang mabilis na tumakbo pataas ng hagdan si Mateo. Ilang sandali pa ay narinig nila ang malakas na pagbagsak ng pinto at ang sunod-sunod na pagkabasag ng mga salamin at kagamitan sa loob ng kwarto ng binata. Nagwawala si Mateo, sinisira ang lahat ng makita dahil hindi niya matanggap ang katotohanang ang pagmamahal ng kanyang lola ang naging lason na pumatay sa kanya. Habang nagaganap ang lahat ng ito, tahimik na nakatayo si Maria at Clara. Niyakap ni Clara ang kanyang ina ng napakahigpit. Nanginginig ang mga balikat ng dalaga nang tuluyang pumasok sa kanyang isipan kung gaano kalapit sa kamatayan ang kanyang mga pangarap. Kung hindi naging mapagmatiyag ang kanyang ina, siya sana ang nakaratay ngayon, siya sana ang nawalan ng kinabukasan. Ma, salamat. Salamat po sa lahat, bulong ni Clara habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha sa balikat ni Maria. Wala akong hindi gagawin para sa iyo, anak. Tapos na ang paghihirap natin. Malapit na, malambing na sagot ni Maria, hinahaplos ang buhok ng anak. Tiningnan niya ang nakabulagtang si Doña Carmen sa sahig na patuloy sa pag-iyak. Wala siyang naramdamang awa, tanging kapayapaan na sa wakas, nagbabayad na ang matanda sa lahat ng kasalanan nito. Lumipas ang 3 linggo. Ang malaking mansyon ay naging parang isang malaking sementeryo. Hindi na lumalabas ng kwarto si Mateo. Madalas itong maglasing at magwala sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran na siya at ang kanyang pangalan ay patuloy na nagiging tampulan ng tukso at katatawanan sa lahat ng sulok. Si Doña Carmen naman ay tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Nawala ang kanyang tikas at kayabangan. Hindi na siya lumalabas upang makipagtsismisan sa kanyang mga amiga dahil alam niyang siya na ngayon ang pinag-uusapan at pinagtatawanan ng lahat. Sa kabilang banda, tahimik at mapayapa ang naging buhay ni Maria at Clara. Hindi na nagluto o nanilbihan si Maria para sa matanda. Nagkulong lamang sila sa kanilang maliit na kwarto, naghihintay ng isang napakahalagang balita. Isang hapon, habang malakas ang buhos ng ulan, nakatutok si Clara sa kanyang lumang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nire-refresh ang pahina ng pambansang ahensya na nagbibigay ng resulta para sa medical board exam. Nakahawak si Maria sa balikat ng anak, pareho silang hindi halos humihinga. Ilang saglit pa, lumitaw ang mahabang listahan ng mga nakapasa, hinanap ni Clara ang kanyang pangalan, ngunit bago pa man siya umabot sa gitna, napansin niya ang isang hiwalay na kahon sa pinakataas ng pahina. Ang listahan ng mga nanguna. Ang top 10 board placers. Nanlaki ang mga mata ni Clara, napatakip siya ng bibig at nagsimulang bumuhos ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita, itinuro niya ang screen sa kanyang ina. Nangibabaw ang pangalan niya sa pinakaunang linya. Rank 1, Ma, nanguna ako, Ma. Top 1 ako, doktor na ako, humahagulgol na sabi ni Clara, niyakap ang ina ng buong higpit. Napaluhod si Maria sa sahig, umiiyak at nagpapasalamat sa itaas. 20 taon ng pang-aalipin, 20 taon ng pagkain ng tirang kanin, 20 taon ng mga pasa at sugat. Lahat ng iyon ay nabura ng isang pangalan sa screen. Ang kanyang anak ay hindi lamang nakapasa, kundi nang ibabaw sa buong bansa. Hindi napigilan ni Maria ang kanyang sarili. Lumabas siya ng kwarto at napasigaw sa labis na tuwa. Narinig ito ni Doña Carmen mula sa sala. Lumabas ang matanda, pilit na inaaayos ang sarili, at matalim na tiningnan ang mag-ina na nagdiriwang. Sa kabila ng pagkasira ng buhay ng apo nito, nananaig pa rin ang poot at inggit sa puso ng matanda. Anong isinisigaw-sigaw ninyo riyang mga patay gutom kayo? Wala kayong galang, nagluluksa ang apo ko tapos magsasaya kayo sa pamamahay ko? Galit na bulyaw ni Doña Carmen, sinusubukang bawiin ang kanyang nawalang kapangyarihan. Nakapasa ang anak ko, senyora. Nanguna siya sa buong bansa. Doktor na ang anak ko. Matapang at nakangiting sagot ni Maria, hindi natitinag sa matalim na tingin ng biyenan. Namula ang mukha ni Doña Carmen sa tindi ng inggit.
Kung gayon, lumayas na kayo. Palabasin ninyong mag-ina na kaya ninyong mabuhay nang wala ako. Lumayas kayo sa pamamahay ko ngayon din. Walang utang na loob. Inalagaan ko kayo tapos ito ang igaganti ninyo? Layas? Huminga ng malalim si Maria. Inaasahan na niya ang tagpong ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kwarto at paglabas niya ay may bitbit siyang isang luma at kulay kapeng sobre. Lumapit siya kay Doña Carmen, hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon at inihagis ang sobre sa paanan ng matanda. "Sino ang aalis, Doña Carmen?" Malamig na tanong ni Maria. Napakunot ang noo ng matanda. Tiningnan niya ang sobre, dahan-dahang yumuko upang pulutin ito at binuksan ang laman. Nang mabasa niya ang unang pahina ng dokumento, tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang mapagtanto niya kung ano ang hawak niya at kung ano ang ibig sabihin ng mga letrang nakasulat doon. Ano kaya ang laman ng dokumentong iyon na tuluyang magpapabagsak sa kaharian ni Doña Carmen? Nanginginig ang mga kulubot na daliri ni Doña Carmen habang dahan-dahan niyang inilalabas ang makapal na dokumento mula sa loob ng lumang sobreng kulay kape. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang mabigat na kumot na nakadagan sa kanilang lahat. Tanging ang malakas na kabog ng dibdib ng matanda ang kanyang naririnig. Nang mabuklat niya ang papel, tumambad sa kanyang paningin ang opisyal na selyo ng Registry of Deeds. Pilit niyang inaaninag ang mga maliliit na letra, umaasang nililinlang lamang siya ng kanyang lumalabong paningin. Ngunit ang mga itim na salitang nakaimprenta sa puting papel ay malinaw at hindi maikakaila. Titulo ng lupa at bahay, at sa ibaba nito, sa mismong linya kung saan dapat nakasulat ang pangalan ng nagmamay-ari, ay hindi ang kanyang pangalan, hindi rin ang pangalan ng kanyang paboritong apo na si Mateo. Ang nakapaskil sa opisyal na dokumento ng may buong linaw at autoridad ay ang pangalan ng babaeng 20 taon niyang inalipusta, Maria Asuncion. Hindi! Hindi ito totoo! Peke ito! Umalingaw-ngaw ang basag at nanginginig na sigaw ni Doña Carmen. Mahigpit niyang nilukot ang gilid ng papel. Tila gustong punitin ito at itapon sa mukha ni Maria. "Saan mo nakuha ang peking papel na ito, Maria? Magkano ang ibinayad mo sa sindikato para gumawa ng ganitong panloloko? Pamamahay ko ito. Ako ang nagpundar nito." Kalmado lamang na pinagmasdan ni Maria ang pagwawala ng kanyang biyenan. Walang bahid ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Matagal na niyang pinaghandaan ang araw na ito. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi noong mga nakaraang taon ay naging matibay na pundasyon ng kanyang tapang ngayon. "Suriin ninyong mabuti ang selyo at ang pirma, senyora." Malamig at mababang sagot ni Maria, ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng anumang pagmamayabang, tanging purong katotohanan lamang. Bago malagutan ng hininga ang asawa ko, bago pa man kunin ng sakit ang kanyang buhay, nalaman niya ang lahat ng sikreto ninyo. Nalaman niya ang limpak-limpak na utang ninyo sa bangko at sa mga nagpapautang dahil sa walang habas ninyong pagsusugal sa kasino. Namutla ng tuluyan si Doña Carmen. Napaatras siya, halos mabuwal kung hindi lamang niya nahawakan ang gilid ng mamahaling sofa. Ang mga sikretong matagal na niyang ibinaon sa limot ay biglang nahukay at isinampal sa kanyang pagmumukha. "Ibinenta ninyo ng palihim ang mga ari-arian ng pamilya," patuloy ni Maria, humahakbang papalapit sa matanda habang pilit namang umiiwas ang biyenan. Nang malapit ng mahatak ng bangko ang bahay na ito, ibinenta ito ng asawa ko, binayaran ang lahat ng utang ninyo at inilipat ang buong titulo sa pangalan ko upang protektahan kami ni Clara. Hinayaan ko kayong mag-ilusyon na kayo pa rin ang reyna ng bahay na ito. Nagsilbi ako sa inyo. Tiniis ko ang lahat ng pananakit at panlalait ninyo dahil nirerespeto ko ang huling bilin ng asawa ko na alagaan ko ang kanyang ina. Napasabunot si Doña Carmen sa kanyang sariling buhok. Tila pinipiga ang kanyang puso sa matinding kahihiyan. Ang kahariang matagal niyang ipinagmalaki sa kanyang mga amiga, ang yaman na ginamit niyang sandata upang tapakan ng pagkatao ni Maria at Clara ay isang malaking kasinungalingan. Wala siyang pag-aari. Siya ay isang nakikitira lamang sa pamamahay ng babaeng kanyang itinuring na basahan.
Ngunit tinapos ninyo ang lahat ng respeto ko sa inyo noong araw na subukan ninyong lasonin ng anak ko. Matigas na dugtong ni Maria. Ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong puot at pagmamahal ng isang ina. Kaya ngayon, ako naman ang mag-uutos. Sa kalagitnaan ng tensyon, narinig nila ang mabibigat na yabag mula sa hagdan pababa si Mateo. Ang dating makisig at mayabang na binata ay mistulang isang pulubi. Magulo at mahaba na ang kanyang buhok, hindi nakapag-ahit at amoy alak ang buong pagkatao. Namumula ang kanyang mga mata habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanyang humahagulgol na lola at sa mag-inang Maria at Clara na nakatayo ng tuwid at taas noo. Anong nangyayari dito? Bakit umiiyak si Lola? Paos at naguguluhang tanong ni Mateo. Tumingin si Maria kay Mateo. May bahagyang awa na sumilip sa kanyang mga mata nang makita ang sinapit ng binata, ngunit mabilis din itong naglaho. Wala nang sino man ang maaaring manakit sa kanyang pamilya. Mateo, pakinggan mo ng mabuti, mariing sabi ni Maria. Wala na kayong karapatan sa bahay na ito. Bibigyan ko kayo ng eksaktong 1 oras. Umakyat kayo, kunin ninyo ang lahat ng damit at personal na gamit na kaya ninyong bitbitin. Pagkalipas ng 1 oras, ayoko na kayong makita sa pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Tiningnan niya ang kanyang lola, naghihintay na bulyawan nito si Maria at ipagtanggol ang kanilang karapatan, ngunit nakita lamang niya ang matanda na nakalupagi sa sahig. Humihikbi at hawak-hawak ang titulong nagpapatunay ng kanilang matinding pagkatalo. Lola, totoo ba to? Wala na tayong bahay? Nanginginig ang boses na tanong ni Mateo. Wala na tayong pera? Hindi nakasagot si Doña Carmen. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Ramdam ang bigat ng karma na unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kasakiman ang mismong nagtulak sa kanila sa bingit ng kawalan. 1 oras, pag-uulit ni Maria. Kapag hindi pa kayo lumabas ng bahay pagkatapos ng 1 oras, tatawag ako ng pulis upang kaladkarin kayo palabas. Mabilis na umakyat ang matanda at ang binata. Ramdam ang matinding takot at pagkapahiya. Makalipas ang eksaktong 1 oras, nakatayo na sa may pintuan sina Doña Carmen at Mateo. Bit-bit ng matanda ang 2 lumang maleta na pinaglagyan ng kanyang mga pinaglumaang damit. Wala na siyang suot na mamahaling alahas. Si Mateo naman ay may kip-kip na isang backpack na naglalaman ng kanyang mga natirang gamit. Wala nang bakas ng kayabangan sa kanilang mga mukha. Sila ay mga talunan na pinalaya sa sarili nilang kaharian. Binuksan ni Maria ang malaking pinto. Sa labas, nagsisimula na namang bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisimpatya ang kalangitan sa paglilinis ng mansyon mula sa mga taong naghasik ng kasamaan. Nakatayo sa kabilang kalsada ang ilang mga kapitbahay na pamilyar sa malupit na ugali ni Doña Carmen. Nakatingin sila, nagbubulungan habang pinagmamasdan ng matanda at ang apo nito na dahan-dahang naglalakad palabas ng gate sa gitna ng buhos ng ulan, walang masilungan, walang tiyak na patutunguhan. Nang isara ni Maria ang malaking pinto ng mansyon, isang napakalalim na hininga ang pinakawalan niya. Tiningnan niya si Clara, ang kanyang anak na ngayon ay isa ng ganap na doktor. Niyakap niya ito ng mahigpit, nawala na ang bigat, nawala na ang kaba. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, naramdaman ni Maria na siya ay malaya. Malaya ng huminga, malaya ng mangarap, at malaya ng mabuhay nang walang takot sa sariling tahanan. Ngunit habang naglalakad sa madilim at maputik na kalsada si Mateo, kasabay ng panginginig ng kanyang katawan sa lamig ng ulan, isang maitim na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Hawak niya ang kanyang basang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang dibdib dahil sa poot. Hindi niya matanggap na ang dating mga utusan ay nasa loob ngayon ng isang mainit at malaking bahay, habang siya at ang kanyang lola ay naglalakad sa kalsada na parang mga asong gala. Kung akala ng Maria na iyan ay panalo na sila, nagkakamali sila. Bulong ni Mateo sa hangin. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tumitingin sa malayo. Kung nasira ang buhay ko, sisiguraduhin kong masisira rin ang buhay ng bagong doktor na iyan. Gagamitin ko ang lahat ng tao sa internet para pabagsakin sila. Ano ang maitim na planong binabalangkas ni Mateo sa kanyang isipan at paano haharapin ni Maria at Clara ang isang kalaban na gagamitin ng buong mundo upang sirain ang kanilang bagong simula?
Isang linggo na ang nakalipas mula nang lisanin ni na Doña Carmen at Mateo ang malaking mansyon. Ang kanilang bagong mundo ay isang napakaliit, madilim at mainit na inuupahang kwarto sa dulo ng isang masikip na eskinita. Ang bubong na yero ay may mga butas, kaya't sa tuwing uulan ay kinakailangan nilang maglagay ng mga lumang timba sa sahig upang saluhin ang tumutulong tubig. Ang hangin sa loob ay amoy ihi ng daga at pinaghalong alikabok, isang malaking kabalintunaan para sa 2 taong nasanay sa malalambot na kama, naka-aircon na silid at masasarap na pagkain. Nakatitig si Doña Carmen sa isang maliit na latang naglalaman ng murang sardinas na inihalo sa kaunting malamig na kanin. Nanginginig ang kanyang mga kulubot na kamay habang hawak ang isang manipis at kalawanging kutsara. Hindi niya kailanman inakala na sa dapit hapon ng kanyang buhay, sa halip na nagpapakasarap sa yaman, ay magtitiyaga siya sa pagkain ni hindi niya ipapakain sa kanyang mga aso noon. Bawat subo ay may kasamang luha ng pait at matinding pagsisisi, ngunit higit sa lahat ay ang hindi pa rin namamatay na puot sa kanyang manugang. Sa isang sulok ng maliit na kwarto, nakaupo si Mateo sa ibabaw ng isang manipis at maruming banig. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid ay ang nakakapasong sinag mula sa screen ng kanyang telepono. Matalim ang kanyang mga mata, puno ng malalim na galit at paghihiganti. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Hindi niya matanggap na ang dating mga alipin ay nagpapakasarap ngayon sa kanilang mansyon habang siya ay nagtatago sa anino ng kahihiyan. "Lola, lumapit ka rito," utos ni Mateo. Ang boses ay malamig at puno ng masamang balak. Naguguluhang lumapit ang matanda. Umupo ito sa tabi ng kanyang apo. "Kuskusin mo ang mga mata mo, Lola. Gusto kong magmukha kang kaawa-awa. Umiyak ka, magmakaawa ka. Sabihin mo sa kamera na nilaso ni Maria ang pagkain ko kaya ako bumagsak sa bar exam. Sabihin mong pinalayas tayo ng walang awa at ninakaw nila ang bahay natin gamit ang mga peking papeles." Pagtuturo ni Mateo habang inihahanda ang kamera ng kanyang telepono. Nagliwanag ang mga mata ni Doña Carmen, isang pagkakataon upang sirain ang mga taong sumira sa kanila. Kahit alam niyang isang malaking kasinungalingan ang lahat, wala na siyang pakialam. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang umarte. Pinilit niyang paluhain ang kanyang mga mata, ginawang nanginginig ang kanyang boses, at nagmukhang isang kaawa-awang lola na inaapi ng isang masamang manugang. "Tulong. Parang awa nyo na, tulungan nyo kami." Humahagulgol na panimula ni Doña Carmen sa harap ng kamera. "Ang manugang ko, nilason niya ang paborito kong apo upang hindi ito makapasa sa abogasya. Pinalayas niya kami sa sarili kong pamamahay gamit ang mga peking titulo, ang anak niyang doktor na nanguna sa exam. Pareho silang mga demonyo! Wala silang awa sa isang matandang tulad ko." Pagkatapos makuha ang perpektong video, walang pag-aatubiling in-upload ito ni Mateo sa lahat ng social media platforms at ipinadala sa mga sikat na pahina na mahilig sa mga iskandalo ng pamilya. Nilagyan niya ito ng mga mapanirang caption. Sa tulong ng internet, ang kasinungalingan ay nagkaroon ng pakpak. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay kumalat na parang nakamamatay na sakit. Umabot ito ng libo-libong shares, milyon-milyong views. Ang mga tao na hindi alam ang buong katotohanan at madaling madala sa awa para sa isang umiiyak na matanda ay mabilis na humusga. Kinabukasan, isinuot ni Clara ang kanyang napakaputing lab gown. Ito ang kanyang unang araw bilang isang ganap na doktor sa isang sikat na ospital sa syudad. Puno ng pag-asa ang kanyang puso. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa main lobby ng ospital, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa paligid. Ang mga nurse na nakasalubong niya ay nag-iwas ng tingin at nagbulungan. Ang ilang mga pasyente ay nakatitig sa kanya nang may halong pandidiri. Naguguluhang naglakad si Clara patungo sa kanyang opisina, ngunit hinarang siya ng direktor ng ospital. Ang mukha nito ay seryoso at may halong pagkadismaya. "Dr. Clara, maaari ba tayong mag-usap sa loob?" At malamig na aya ng direktor.
Sa loob ng opisina ipinakita ng direktor ang video na nagte-trending sa buong bansa, ang video ni Doña Carmen na umiiyak at nagpaparatang. Binasa ng direktor ang iilang komento na pawang mga pagbabanta at pambabastos laban kay Clara at sa kanyang ina. I-cancel ang doktor na iyan. Mamamatay tao ang pamilya nila. Paano natin ipagkakatiwala ang buhay natin sa isang doktor na kayang lumason ng sariling pinsan at magpalayas ng matanda? Tanggalin ang lisensya niyan. Parang gumuho ang buong mundo ni Clara. Ang kanyang mga pangarap na binuo ng 20 taong paghihirap, puyat at sakripisyo ay pinapatay ngayon ng mga taong hindi man lang siya kilala. Mga salitang parang itak na humihiwa sa kanyang dangal at pagkatao. Ipinaliwanag niya sa direktor ang buong katotohanan, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit ang reputasyon ng ospital ay nakataya. Pinakiusapan siyang pansamantalang umuwi muna at huwag pumasok hanggat hindi nalilinis ang kanyang pangalan. Umuwi si Clara na tila isang talunan. Pagkapasok niya sa mansyon, bumagsak siya sa mga bisig ng kanyang ina at humagulgol ng napakalakas. Nabasa ng kanyang mga luha ang balikat ni Maria. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari, ang mga masasakit na salita, ang panghuhusga ng mundo at ang pagkakasuspinde sa kanyang pinapangarap na trabaho. Nakita ni Maria ang pagkadurog ng kanyang anak. Nakita niya ang pagguho ng pangarap na pinrotektahan niya ng buong buhay niya. Ang kalmadong mukha ng ina ay unti-unting napalitan ng isang nakakikilabot na galit. Isang galit na mas malalim pa sa karagatan. 20 taon siyang nagtiis sa pananakit ni Doña Carmen at hindi siya lumaban. Ngunit ngayon, gagamitin pa ng mga ito ang kasinungalingan upang sirain ang buhay ng kanyang anak sa harap ng buong mundo? Hindi! Hindi siya papayag. Kahit buong mundo pa ang kalabanin niya, hindi siya aatras. Pinunasan ni Maria ang mga luha ni Clara. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng anak at tinitigan ito ng tuwid sa mga mata. Huwag kang umiyak, anak ko. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong may kasalanan. Wala tayong ginawang masama. Tayo ang biktima rito. At sisiguraduhin kong lulunukin nila ang lahat ng kasinungalingang ipinakain nila sa mundo. Tumayo si Maria, dumiretso siya sa kanyang lumang aparador at kinuha ang isang maliit na itim na kahon na matagal na niyang itinatago. Sa loob nito ay isang maliit na memory card, isang lihim na hindi alam ng sinuman. Maging ni Clara, dahil sa labis na pagpapahirap at walang basehang paratang ni Doña Carmen noon na ninanakaw ni Maria ang mga mamahaling kubyertos at pagkain, napilitan si Maria na mag-ipon ng palihim upang bumili ng isang napakaliit na spy camera. Inilagay niya ito sa pinakamataas na bahagi ng cabinet sa kusina, ilang buwan na ang nakalipas upang magkaroon siya ng ebidensya sa tuwing aawayin siya ng matanda. At ang camera na iyon ay bukas at nagre-record noong madaling araw ng pagsusulit. Nakuna nito ang lahat. Ang bawat galaw, ang bawat pagdurog ng lason, ang bawat patak ng gamot sa baso. Makalipas ang 2 araw, uminit lalo ang issue. Isang sikat na investigative live TV show na pinapanood ng milyon-milyong Pilipino ang nag-imbita kina Mateo at Doña Carmen upang i-ere ang kanilang hinaing sa pambansang telebisyon. Pakiramdam ng maglola ay panalo na sila. Nakaupo sila sa sikat na studio, nagpupunas ng peking luha, naghihintay na tuluyang mawasak ang pangalan ni Maria. Ngunit bago pa man simulan ng sikat na host ang pag-i-interview sa kanila, bumukas ang malaking pinto ng studio. Pumasok si Maria, nakataas ang noo, kalmado ang bawat hakbang habang hawak ang isang maliit na flash drive. Walang takot siyang humarap sa mga kamera, sa bilyon-bilyong matang nanonood at sa mismong mga taong sumira sa kanila. Handa na ako magsalita, malakas at buong tapang na pahayag ni Maria na nagpatahimik sa buong studio at dala ko ang katotohanang matagal ninyong ibinaon sa kasinungalingan. Inabot ni Maria ang flash drive sa host ng programa. Ipinasok ito sa computer at inihanda upang ipalabas sa malaking screen sa likuran ng entablado. Namutla si Doña Carmen samantalang si Mateo ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ano kaya ang eksaktong lalamanin ng video na iyon na tuluyang babaligtad sa paniniwala ng buong bansa at paano sisingilin ni Maria ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanilang mag-ina? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malaking studio.
Ang milyon-milyong matang nakatutok sa kani-kanilang mga telebisyon sa buong Pilipinas ay tila sabay-sabay na nagpigil ng hininga. Dahan-dahang kinuha ng sikat na host ang maliit na flash drive mula sa mga kamay ni Maria. Wala nang bakas ng luha o panghihina sa mukha ng ginang. Tanging isang nag-aalab na katapangan na hinubog ng 20 taong pagtitiis at isang walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Ipinasok ng host ang flash drive sa computer. Nagdilim ang buong studio at umilaw ang napakalaking LED screen sa likuran ng entablado. Sa unang ilang segundo, tanging madilim na anino lamang ang makikita. Ngunit hindi nagtagal, luminaw ang imahe, ang kusina ng malaking mansyon. Ang petsa at oras na nakatatak sa ibabang bahagi ng video ay tumutugma ng eksakto sa madaling araw bago ang malagim na pagsusulit. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa loob ng studio. Sa screen, malinaw na nakita ang pagpasok ni Doña Carmen. Nakasuot ito ng kanyang paboritong roba. Wala pang ibang tao sa kusina dahil nakatalikod si Maria sa gawing lababo. Nakita ng buong bansa kung paano palingalinga ang matanda, tila isang magnanakaw sa sarili nitong pamamahay. At doon, sa harap ng milyon-milyong Pilipino, inilabas ni Doña Carmen ang maliit na bote ng pampatulog mula sa kanyang bulsa. Pumalingaw-ngaw ang pamilyar ngunit nakakikilabot na boses ng matanda mula sa malalaking speaker ng studio. 20 taon ka na sa pamamahay na ito, Maria. Pero hanggang ngayon, hindi mo man lang makuha ang tamang timpla. Ang mga panlalait at masasakit na salita na matagal nang kinikimkim ni Maria ay narinig na ngayon ng buong bansa. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay sumunod. Nakita sa video kung paano buong diin na dinurog ni Doña Carmen ang 2 matapang na tableta. Ang malademonyong ngiti na gumuhit sa mga labi nito ay malinaw na nahagip ng lens ng kamera. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tuluyang nagpabagsak sa lahat ng simpatiya ng madla. Tingnan mo iyang anak mong si Clara. Nag-aambisyong maging doktor, isang kahangalan. Si Mateo, siya ang magdadala ng dangal ng pamilyang ito. Kasabay ng mga salitang ito, walang pag-aatubiling ibinuhos ng matanda ang pinong pulbos sa loob ng pink na tumbler ni Clara at hinalo ito ng mabuti. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong studio. Ang mga taong kanina lamang ay naawa sa matanda ay ngayon ay nakatitig sa kanya ng may matinding pandidiri at galit. Namutla si Doña Carmen. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho, tila sinipsip ng matinding kahihiyan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa screen na naglalantad ng kanyang maitim na kaluluwa. Hindi! Hindi ako iyan! Peke iyan! Gawa-gawa lamang iyan ng babaeng iyan upang sirain ako! Humahagulgol na isinigaw ni Doña Carmen, pilit na tumatayo mula sa kanyang silya, ngunit pinigilan siya ng mga security guard ng studio. Mateo, apo, sabihin mo sa kanila na hindi totoo iyan. Ngunit nang lumingon ang matanda sa kanyang apo, nakita niya ang matinding pandidiri sa mga mata nito. Umatras si Mateo, lumalayo sa sarili niyang lola. Nakita ng binata ng sarili niyang mga mata ang katotohanan. Ang lason na sumira sa kanyang buhay ay inihanda ng mismong mga kamay na kumakapit ngayon sa kanya. Kayo, lola! Kayo ang sumira sa buhay ko. Basag at nanginginig na bulong ni Mateo, hindi alintana ang mga nakatutok na kamera. Humarap si Maria kay Doña Carmen at sa buong Pilipinas. Hawak niya ang mikropono, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat ng 1,000 bagyo. Nakita ninyo ang katotohanan? Matapang na pahayag ni Maria. Inihanda ng biyanan ko ang lason para sa anak kong si Clara. Ngunit bilang isang ina, hindi ko hahayaang saktan ng sino man ang aking anak. Inilipat ko ang lason. Ibinigay ko kay Mateo ang tubig na inihanda ng kanyang sariling lola para sa aking anak. Hindi ako ang lumason sa kanya. Ang mismong kasakiman at kasamaan ng pamilyang ito ang sumira sa kanilang sarili. Sa mga sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang kaharian ni Doña Carmen. Ang mga kasinungalingan, ang mga peking luha, at ang mga mapanirang video sa internet ay nawasak ng isang hindi matutumbasang katotohanan. Ang sikat na host na halatang nagulat din sa mga pangyayari ay tumawag ng mga pulis na nakatayo na pala sa likuran ng studio.
Bago pa man matapos ang live broadcast, pinalibutan ng mga alagad ng batas sina Doña Carmen at Mateo. Pinusasa ng matanda sa mismong pambansang telebisyon sa kasong cyber libel, paninirang puri at attempted physical injuries. Humahagulgol si Doña Carmen, nagmamakaawa, gumagapang sa sahig upang humingi ng tawad kay Maria. Ngunit ang mga mata ng ginang ay nanatiling malamig at walang awa. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Makalipas ang isang buwan, naging mapayapa at maaliwalas ang kalangitan sa ibabaw ng malaking mansyon. Ang mga madidilim na ulap ng kahapon ay tuluyan ng napawi. Sa labas ng malaking pinto, nakatayo si Maria. Nakasuot siya ng isang maganda ngunit simpleng bestida, pinagmamasdan ang kanyang paboritong hardin ng mga rosas na ngayon ay malaya na niyang inaalagaan. Hindi na siya ang aliping nakayuko sa sarili niyang bahay, siya na ngayon ang reyna ng kanyang sariling buhay. Bumukas ang pinto at lumabas si Clara. Nakasuot ng napakaputing lab gown, may nakasabit na stethoscope sa kanyang leeg at ang kanyang mukha ay nagpapamalas ng isang napakagandang ngiti na puno ng pag-asa. Dahil sa pagbubunyag ng katotohanan, hindi lamang nalinis ang kanyang pangalan, kundi umani pa siya ng labis na paghanga mula sa buong bansa. Ibinigay ng ospital ang lahat ng parangal na nararapat sa kanya at ngayon, siya ay isa sa mga pinakamagaling at pinakapinagkakatiwalaang batang doktor sa syudad. Aalis na po ako, ma. Malambing na paalam ni Clara at niyakap ng napakahigpit ang kanyang ina. Mag-iingat ka, anak. Ipinagmamalaki kita. Nakangiting sagot ni Maria habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Pinagmasdan ni Maria ang pag-alis ng sasakyan ni Clara. Napatingin siya sa asul na kalangitan at tahimik na nagpasalamat sa kanyang yumaong asawa. Naisip niya ang kalagayan ni Doña Carmen at Mateo. Nasa loob na ng malamig na selda ang matanda, inabandona ng mga amigang dati pumupuri sa kanya, habang si Mateo ay pilit na nagtatago sa anino ng lipunan, bitbit ang sumpa ng kanyang sariling pamilya. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Maria habang umiihip ang banayad na hangin. Sa dulo ng lahat ng paghihirap, napatunayan niyang walang kapangyarihan ang kasamaan laban sa wagas na pagmamahal ng isang ina. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang nangyari sa nakalipas na 20 taon, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ganito nga ba talaga kabagsik ang gulong ng palad, na ang mismong patalim na inihanda mo para sa iba ay siya ring sasaksak sa sarili mong puso?